Siguro ang ano ni Carlos ngayon, ang iniisip, akin lang to ang sarap magpalit ng apelyido. Putik na, putik na buhay to. Lagi na lang ako ang pinag-uusapan sa social media. Siguro ganun ang iniisip ni Carlos. Joke lang, guys. Pinapatawa ko lang kayo kasi ang iba nauumay na, nagagalit na dahil hindi daw sila tanatan-tanan, parati daw pinag-uusapan. May nagko-comment sa akin dyan. At sinasagot ko talaga, anyway, pa isa-isa lang naman, sinasabi ko na kung hindi ito para sa'yo nagdali, huwag ka na bumalik, huwag ka na manood. Kasi ayokong ako pa yung maging dahilan sa pagka-stress mo sa araw na to. Huwag mo na lang balikan tong video ko, huwag ka na manood. Kung hindi ka sang-ayon sa mga sinasabi ko, libre naman tayo umalis, di ba? Kaysa sa naman masira pa yung mga araw ninyo. Anyway, so guys, bago tayo magtuloy-tuloy sa ating mga topic o mga mixed na mga opinion, isi-share ko muna sa inyo ang aking experience. So galing akong supermarket, yung parang pure gold dito. Kaya naman ako nakapag-supermarket kahit wala akong time talaga kasi Monday to Sunday ako nagbabantay sa matanda. Kaya ako nakapag-supermarket kasi sinundo si matanda ng isa niyang anak, yung piloto. May anak itong piloto, yung pangatlo. Mula sa panganay, pangatlo, piloto. And then, mamaya in 1 hour, babalik na yon. Kaya medyo magulo na rin ang aking schedule mamaya. So, dun sa pintuan ng supermarket, let's say parang pure gold, may mga bata. Well, not bata, mga teenagers, mga kaedad ni Ildro, ganon. 14, 15, 16, mga ganon. Tapos, meron silang daladalang supot. Tapos nakasuot sila ng yung chaleco ng mga masisilaw, yung parang mga neon color, neon green, parang ganon. Lumapit siya sa akin, sabi niya, sabi niya, hola is hi. Sabi niya, ¿puedes ayudar a Valencia? Sabi ko, sí, claro que sí. Tapos sabi niya, bien. Sabi niya, good. Tapos sabi yung, sí, claro que sí. Ang sabi ko, yes, of course. Tapos sabi niya, hay que comprar solo cosas de limpieza. Por ejemplo, lejía, guantes, bayetas, algo de limpieza. Sabi niya, sorry, nag-Spanish ako. Sabi niya, you can only buy things for cleaning like Clorox, towel, yung mga trapo, gano'n. Towels, gloves, and something for cleaning, sabi ng mga bata. Dala-dala yung supot. Tapos, mga volunteer pala sila. Mga volunteer na gustong parang yung kanilang kinokollect ng mga grocery sa mga taong pumapasok sa grocery store ay idodonate sa Valencia. At ano itong Valencia, guys? Ito yung nakaranas ng matinding pagbaha nung nakaraang simana, last week. Until now, nasa retrieval pa rin sila at nasa cleaning. So nagkakaubusan sila ng tubig, lahat-lahat. Pero ang binhinigay, ang nakatoka ng bata na lumapit sa akin is on cleaning, mga pang-cleaning materials. So ako, maluwag sa puso ko sinabi na, sure, sabi ko sure. Tapos okay na, pumasok na ako sa, pag maluwag talaga sa loob mo yung pagtulong mo, may biyaya ka agad na nakaabang sa'yo. And then, pagpunta ko doon sa grocery, medyo nagtagal ako ng mga half an hour kasi pila sa cashier. Nag-aalala lang ako kasi sabi ko, Paktay, baka mamaya paglabas ko sa grocery o sa supermarket, wala na yung mga batang nanghingi sa akin ng tulong. Saan ko dadalhin yung isang supot ng mga panglinis na ang dami, sabi ko, ang bigat, worth 7 euro. How much is 7? Let's compute guys kasi hindi ako magaling sa math, mag-calculator po tayo. Yan po ang mga kahinaan ko yung mathematics. 7 times, mga worth 400 or 500 something yung pinamili ko na random pick up lang ako doon. So, binigay ko sa kanya. Pag silip ko, sabi ko, ay salamat na dyan pa. So, parang nakahinga ako ng maluwag. Then,
tumayo muna ako dun sa labas ng supermarket kasi I have to phone my husband to tell him na pauwi na ako. So, kasi dun sa loob hindi ka makatawag kasi kulob yung building, so walang signal. So, tumayo muna ako dun sa harap ng grocery store o dun sa supermarket. Tapos, sinabi ko sa husband ko na I'm going home. Tapos, habang nag-aayos ng aking bag para ilagay yung phone, may sunod-sunod na pumasok na mga taga dito rin, mga puti dito, mga Espanyol, mga babae. Isa-isa rin silang nilapitan ng mga bata. Sabi niya, "Puedes ayudar a Valencia? Can you help?" Sabi niya, "Can you help for the victims of Valencia?" Sabi naman ng babae, "No." Ganon talaga. No. Tapos may sumunod na naman. Ganon, the same line. "Can you please help the victims in Valencia?" Yung mga sa baha. Sabi niya ng babae, mga ganun. No. Tapos sa harap ng mga bata, may namamalimos na ibang lahi. Tapos sabi nung babae, meron na naman sinilapitan, ganun ulit, no. So habang naglalakad ako pa uwi, hatak-hatak ko yung trolley, nag-iisip ako, sabi ko, bakit ganon? Sabi ko, bakit ganon? Ang yaman-yaman nila, ang dami nilang pera, ako, isa lang akong muchacha dito. Pero ang gaan sa pakiramdam tumulong na hindi mo iniisip na okay, trabahador ka lang dito, pero alam mo hindi mo ininda, promise, hindi ko ininda yung paglapit ng mga bata, hindi ko inano na bakit ako, ang daming mayaman. Ang lakas pa ng pagkasabi ko, sure. Ay, sa Spanish ko sinasabi ko, claro que sí. Sabi ko, yes of course, ganon. Maluwag sa puso. Alam mo yun, naglalakad ako na parang mental block ako kasi why are they rejecting these children, well, these teenagers, approaching them for a little help? Kahit man lang isang guantes, di ka makapag-abot. Tapos para pang no, parang ang lakas nung no mo. Pwede ka naman magsabi na lang na, lo siento mucho, ay, aura, no? Pwede mo sabihin na, I'm sorry not now. Pero grabe talaga ang no? Ganun talaga. Tapos may expression pa ng mukha. So yung mga bata parang napapahiya. Alam mo yun na hindi nag-iisip yung mga bata yun ang hingi. Tapos hindi nila i-reply ng maayos. Parang ako nasaktan para sa mga bata. At pangalawa, para ito sa mga biktima. Hindi naman to para pansariling gamit ng mga bata. This is for the victims of typhoon. Dana yung pangalan ng typhoon dito sa Valencia. Bakit ka manghihinayang o bakit feeling ko, bakit ka manghihinayang sa kakapiranggot na kantidad na pwede mong itulong na mayaman naman sila? Ako nga sabi ko sa isip ko, ako nga, gasino lang ako dito, isa lang akong hampas lupa na nagtatrabaho pero maluwag sa puso kong tinanggap yung nag-oo talaga ako. And then alam nyo guys, talagang ang blessing ha. Hindi ko inisip na nakaabot na ako pala worth 500 pesos na napinick up para doon sa tulong sa Valencia. Pero Valencia sa Spain is parang ano siya, Makati, parang ganyan, parang Cavite, ganyan. Ang capital city is Madrid. Itong Valencia is another city. And so with us here sa Bilbao, nasa Bilbao kami sa Basque country is another province. So, alam niyo yung blessing, pagpasok ko doon sa grocery, nakakuha ako siguro, nung kinompute nung cashier, ang nabayaran ko is 36 mahigit euro. So, compute natin, 36 times 63 ang palitan. 2,268 yung grocery ko. Kasi sa amin mag-asawa yung iba. Kasama na yung plastic na hiniwalay ko na para doon sa tulong sa Valencia. So, yan. Pero alam mo, nung nasa cashier na ako, gulat ako. Ang laki ng na-discount ko. Pag, compute niya, nung cashier, sabi niya, may discount ka na mga worth 700 pesos sa Philippine money. So, ang saya ng puso kasi pagbayad ko, pero man laki, sa 2,000 mahigit na babayaran ko dapat, naka-discount ako ng almost 700 pesos. Sabi ko, bakit ako naka-discount?
Kasi sabi niya, ano ka na dito, kliyente, tapos na para bang pag-enter nila ng number ko, kasi hiningi nila yung number ko, kasi meron ako sa kanila discount card, ang dami ko na pala naipon na mga points. So, ang sarap sa pakiramdam na maluwag sa puso kang tumulong, tas agad-agad nandyan agad ang ang biyaya, ang bilis, sabi ko, wow, hindi ko ito na-expect na mabibigyan ako ng almost 700 pesos discount. So that's the reward of having a good heart, no? Na wala kang iniisip na galit, intention na pagdadamot, ang bilis ng good karma. Yun. So guys, diretso tayo dito sa topic na sinabi ko kanina sa inyo, pero hindi ko ito hahabaan kasi gabi na dito. Ang oras ko dito is 21:48 o umaga, alas 10 na ng gabi. Kailangan namin maagang gumising bukas kasi wala kaming tubig, 1 week na. Wala kaming hot water. So nagtsatsaga kami sa pagpapakulo ng tubig, tapos ilalagay namin sa timba, imimix sa malamig. Mahirap. Kailangan natin maging early riser. Kasi nagpapakulo pa talaga kami ng tubig. Napakahirap. Unlike kung meron kang grifo na hot and cold water na ititimpla mo lang, and then makakaligo ka na ng walang sagabal. Kaya gusto ko maaga ako matulog ngayon para hindi ako bukas puyat o hindi ako, yung relax akong gigising kasi alam ko na may oras ako sa pag-organize ng gagawin ko. Yung sinabi ko kanina sa inyo na instead of talking about Chloe and Carlos, we will talk about the father of Carlos. Ito yung napansin ko. Hindi ako parati nag-i-stalk sa account ni Mr. Yulo kasi ang naka-follow ako sa account ni Mrs. Yulo, yung talagang yung official account. Kaya lang, kahit pala hindi ako naka-follow kay Mr. Yulo, basta naka-follow ako dun sa Mrs. niya. Siguro nagsasuggest, bigla siyang dumaraan sa aking newsfeed. And then, bigla kanina, ay nung isang araw na dumaan siya sa akin, naka-live siya. Ang hirap kapag hindi ni Mr. Yulo makontrol yung kanyang emotion, lalo na pag natitrigger siya doon sa mga tanong sa live chat. Kasi hindi lahat ng nasa live chat ay mabubuting tao. Ang iba talaga doon ay mapang-asar. At naranasan ko yan. Nung ako'y bago pa lang sa social media, ang hirap tanggapin kapag meron kang basher. Naalala ko noon, nag-interview ako ng isang OFW dito sa Spain. Uso pa noon yung thumbs up at thumbs down. Nakikita. I mean, meron pa rin ngayon thumbs up at saka thumbs down. Kaya lang ang pagkakaiba is nakikita noon yung mga thumbs down, yung naggaganon sa'yo, nag-dislike. Like, naranasan ko yung 135 yung nag-down sa akin, yung pumindot ng down. Ang pumindot ng up na sign is 5. So, mas marami yung down kaysa sa up. Alam mo yung hinang-hina ako, pero buti na lang, sabi ko, kaya kong kontrolin. Habang nag-i-interview ako, inatake ako ng mga bashers. Ang daming mga bashers talaga. Yung mga trip-trip lang nila. Susubukan ka talaga kung marunong ka mag-handle sa live mo na hindi mo hahaluan ng emosyon mo. Kasi once na mangibabaw ang emosyon mo, sira ang live mo. Sira ang interview mo. Pero alam mo, nag-project pa rin ako na maayos, na iraos ko yung aking interview na walang galit sa puso ko. Kahit marami ang pumasok na mga trolls na inaatake ako. Buti may mga taga Barcelona noon na mga nanonood na sinabi nilang, bakit ba inaatake ninyo yung host? Hindi naman, wala namang ginagawa yung tao, nag-i-interview lang. Kasi hindi naman lahat ng nanonood sa akin ay gusto ako, di ba? Hindi naman lahat na, kaya nga meron dito kumukontra, di ba? So, the same sa mga live streaming, meron talagang pumapasok na hindi ka gusto. At dapat marunong kang mag-handle sa mga taong ayaw sa'yo, lalo na live. At meron kang guest na in-interview. Meron ako noon guest na in-interview. Talagang thank you Lord na iraos ko talaga na hindi ako gumante, hindi ako naggalit. As in, wala. Hindi ko sila pinansin.
And so with Mr. Yulo, balik tayo. Ito yung dapat matutunan ni Mr. Yulo. Kasi isa na siyang content creator. Wala siyang specific na content. Kasi pag tinawag na specific content is tulad sa akin, talk show. Talk show ang content ko. Yung iba namang cooking, yung ibang travel. Si Mr. Yulo, wala namang content. Puro lang shout out o taga Japan, taga Dubai, o taga mga nanonood sa Pampanga. Ganyan lang ginagawa niya di ba? Kaya meron sa kanyang bumabatikos. Meron na rin siyang basher. Dito talaga sa social media, di tayo talaga ligtas. Kailangan natin dito maging matatag at matibay. Kasi hindi lahat ng tao talaga ay mag-a-agree sa atin. So ngayon, balik tayo kay Mark. May mga time na I was observing him. Ang sarap mag-comment kung papansinin din lang ako kasi madami silang viewer Ang sarap mag-comment na, Mr. Mark, wag kang ganyan. Wag mong hayaan kainin ka ng iyong emosyon. Kasi once na kinain ka ng emosyon mo dahil ang dami nagtatanong sa live chat na mga triggering question like, Mr. Mark, dinalaw na ba kayo ng ingrato mong anak? May mga nababasa akong ganon. Live. Maraming mga triggering question na pwedeng ikagalit ni Mark kasi kahit anong sama ng anak mo pa rin yun. At sana makarating kay Yulo o sa mga Yulo's family. Kasi dati ko nang napuna si Eldro nung nagla-live sa Japan. At yung vlog ko na yon na nabanggit ko si Eldro na dapat may naggagabay kay Eldro sa pagla-live kasi may mga term silang ginagamit na hindi kaaya-aya sa mga bata. Sabi ko sana ay may makapansin at maggabay kay Eldro. Alam nyo, akala ko hindi makakarating sa mga circles ni Mrs. Yulo. So, pwede naman makarating yan. Hindi kami magkaibigan ni Benny Andaya. Well, sa social media lang kami sa social media ko siya nakita at hindi rin naman niya ako kinakausap. Wala kaming connection sa isa't isa. Nag-follow ako sa kanyang official Facebook. Pero hindi kami nag-uusap. Nagpasalamat lang siya sa akin nung yung nag-vlog ako. Tapos doon sa studio siya nag-comment din ako at pinasugod ko na ang aking team OFW Talk. So pinasubscribe ko sila lahat. Alam nyo guys, malay ko, 'di ba? Malay natin, pinarating yan ni Benny Andaya sa mama niya yung sinabi ko sana pag nagla-live si Eldro may gumagabay. Kasi hindi lahat sa YouTube na mga salita ay tinatanggap ni YouTube. Minsan tinitechnical tayo pag mga hindi kaaya-aya pakinggan sa mga minor yung ating mga terms. So, kaya hindi imposible na itong mga vlog ko ay hindi makarating kila Chloe at Carlos at kay Mr. Mark. And so with kay Mrs. Angelica. Kasi si Benny Andaya ay maaaring nanonood din sa atin. At maraming salamat, of course, credit talaga. I mean, I really appreciate that kung nanonood si Benny Andaya dahil siya ay napakamalapit na kaibigan ng mga Yulo. So balik tayo. Pasensya na kayo guys, lumayo ako. Ang napansin ko lang is upayo ko na rin as well. Please, Mr. Mark Yulo. First of all, congratulations sa mga anak mo na talaga namang natatangi ang mga talent. Pero alam mo, Mr. Yulo, please, para hindi na madagdagan pa ang galit ng anak mo sa'yo na si Carlos, i-control mo po talaga yung iyong mga pagsagot sa mga netizen. Kailangan aralin mo maigi yung mga tanong ng mga tao, huwag padalos-dalos sa pagsagot. Kasi once na patulan mo yung mga netizen na nagtitrigger lang ng kaguluhan o ikasisira ng mood mo o ikasisira lalo ng relasyon ninyo ni Carlos, please, huwag na lang pumatol sa mga basher. Hindi mo kailangan sagutin isa-isa, hindi mo kailangan patulan ang mga pang-iinsulto nila o yung mga sarcastic questions nila towards your son.
Kasi alam ko na kahit hindi man si Carlos nagpapakita ngayon sa inyo, I know na deep in your heart, mahal na mahal nyo ang anak nyo. 100% yan. Kahit anong sama nung mga anak, ganun ang magulang magmahal. Walang katapusan at walang makakapagkumpara ng pagmamahal ng magulang sa mga anak. Ang mga anak kayang tiisin ang mga magulang, pero ang mga magulang, hindi yan natitis ang anak, promise. Masakit pa rin para sa magulang na titirahin ng mga basher sa live chat ni Mr. Yulo yung anak nila. So, kaya payo ko lang, sana makarating at mapanood ni Benny, wag na lang sumagot sa mga tanong sa baba o sa live chat na makakapag-trigger lalo ng galit between you and your son. Hayaan mo na lang sila. Ganon talaga ang mga tao, hindi tayo lahat gusto. Tulad ko, nalampasan ko yon. Kaya kahit anong basher ang dumating dito sa channel ko o dumaan, kahit sino ka pa dyan, hindi mo ako na matitibag dahil nalampasan ko na yon. And credit to our advisor sa channel na to, na si Sir Julius Maristella. Kasi siya po ang nagpatibay sa akin. So para sa mga hindi kilala, sige papakita natin yung ating advisor. Nandito yan. So may ano kasi siya dito, may account. So ito yon. Ayan, yan. Yung nasa ano. Wait lang guys. Papakita natin para lang hindi tayo nag-i-imagine. Ayan siya. So yan ang ating advisor. Meron kasi siyang channel din. Deal or no deal. O, diba? So, ayun guys. So, ganun ang paalala ko. Kasi bilang concern na rin, wag na lang pumatol. Hayaan nyo na lang sila. At isa pang basher niya na ayokong pangalanan pero siya lagi ang tinatahapik. Pinupuna yung pagla-live ni Mr. Yulo na wala daw kakwenta-kwenta, puro lang daw shout out. O shout out sa mga taga Bulacan, shout out sa mga taga Qatar, ganun lang daw ginagawa. Ang haba-haba daw ng live, puro shout out, pero never mind. Ganun lang. Wala silang content na permanent. Nag-a-appear sila siguro sa Facebook, nagla-live dahil gusto lang siguro nila makalimutan pansamantala yung problema nila sa anak nila. Kaya yung social media ang kanilang libangan. Kaya lang, sabi ko nga paalala, kasi alam ko hindi kayo sanay sa SOCMED, hindi kayo sanay sa mga live stream at sa pag-handle ng mga tao o bashers, please, control your emotion. Hindi mo kailangan sagutin lahat ng tanong sa live chat. Okay? So, Mr. Yulo, sir, thank you. I hope na itong konting suggestion natin, munting suggestion ko ay i-take nyo po para din po sa inyong ikabubuti. At bakit para wag nyo sanang sabihin na sino ka para pakialaman ang buhay namin. Mr. Yulo, I hope you will not get me wrong. Para po ito sa kabubuti ng inyong pamilya, para po ito hindi na mag-ignite pa yung apoy. Kaya alam ko naman na nire-respeto mo yung suggestion ko. At nire-respeto ko dun po kayo. Kaya nga ako concerned, kaya ako kayo tinapik ngayon dahil gusto ko makarating sa inyo na wag sana na lang patulan ang mga basher para hindi na po lumaki pa yung inyong pagkatampuhan ng anak mo. Okay? So thank you very much for all of you. I hope to see you again on our next video. And please take care at lagi magdarasal. So thank you and I'll see you again on our next video. Bye for now. This is your host. My name is Waray.